saka kami pupunta sa Malabon. Nagkape muna siya 3 a.m. ng madaling araw. Ganito talaga ang buhay. Kailangan mo na magtiis. Kailangan magsikap. Kasi sarili mo lang ang kakampi mo. Ayan, binilang na niya yung puhunan niya. Kinuha niya yung pamasahe para ilista rin niya yung mga gastusin namin sa pamasahe. Para kung pag nagbenta siya, kailangan din niyang ma-recover ang pamasahe namin. Nag-ready na kami. Ready na daw sa malayong paglalakad. Di pwedeng sakay ng sakay. Kasi malulugi kami sa pamasahe at yung basura namin dala na din niya para sa pagbaba namin sa bahay. Nasa second floor kasi kami. Itatapon na niya. Wow, madilim. Kakatakot. Iniwan ako. Teka muna. Madilim talaga. Ayan. Binuksan ko yung flashlight ng phone ko. Hello. Ito na yung madugong lakaran daw. Kaya lakad-lakad. Nasa second floor kami. Ayan, pababa. Medyo madilim pa talaga. Pero ganito talaga ang buhay. Kailangan magsikap. Hindi pwedeng tatamad-tamad. Maraming bayarin. Maraming gastusin. Kailangan mag-ipon. Nakakatakot ang walang ipon. Pag ikay nagkasakit, wala kang mapupuntahan. Ayan. Ito yung daan ng palabas ng tinitirahan namin. Mahirap sumakay dito. Mahal ang pamasahe pag nag-special ka ng tricycle. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Para iwas na rin iwas stroke. Lakad na naman papuntang sasakyan ng tricycle. Medyo malayo din siya. Pero sinubukan ko kung gaano talaga kalayo ang lalakarin niya. Ngayon magaan pa po kasi wala pa po kaming dalang isda. Tsaka konti lang rin naman ang puhunan namin. Kaya hindi pwedeng maging tamad sa paglalakad. Ayan. Nagantay kami ng kasamang buti meron na. Tricycle kami papuntang toll gate ng Paso de Blas. Magkano pamasahe dyan? 10 pesos isa. Bali 20 kaming dalawa. Nakalista na yan. Nakabilang na. Lakad na naman. Lakad. Nakaka-motivate yung laging naglalakad. Nag-isip kami na balang araw, baka hindi na kami maglalakad, may karito na kami. Lakad pa rin. Tsaka hindi siya sumasabay sa akin. Kasi ang sabi ko, ako ang cameraman, kaya huli ako. 2 balde yan, ang dala niya. At ayan na, malapit na kami sa gateway ng Valenzuela. Dito ang sakayan, papuntang Monumento. Bus. Sasakay pa kami ng bus para makarating ng Monumento. Kailangan pa namin pumila. Sa gantong oras daw, mahaba ang pila. Kaya maaga kami, pero sabi niya baka daw late na kami makarating sa Malabon, baka wala na kaming maabutang isda. Sayang naman ang gastos namin today, di kami makapagbenta. Ayan, nagbayad na siya 25 pesos ang isa, di bali 50 kami. Tapos 20 kanina, 70. Medyo naiirita na siya kasi late na nga masyado. Ayan. Sa wakas,
Nakasakay na din kami. Medyo maaga na. Parang late na yata kasi nag-antay kami ng ilang minuto. Pero okay lang. Kailangan talaga daw magsakripisyo. Hindi pwedeng pag gusto mong mag kumita ng pera, kailangan mo rin magsakripisyo. Ayan, monumento na. Naglakad na kami pero hindi ko na kinuhaan yung nilakad namin na galing doon sa babaan. At ito na, jeep na naman. Papuntang Malabon. Pamasahe namin dun sa 13 yata, 26. So, 70 plus 96, 96 ang one way lang namin. Pero sabi ko sa kanya, hindi na ako sasama uli kasi medyo magastos sa pamasahe. Gusto ko lang makita yung Malabon eh. Hindi pa kasi ako nakarating dito. Ayan, sabi niya wala na yata kami maabot ang isda. Medyo din ako, nasad kasi parang wala na nga. Ayan, wala na nga. At saka ang daming mga nakamotor. Ayan o, nakamotor. Mga bumibili ng isda. Ayan o, may mga balde. Medyo mabigat din sa amin na maglakad pero kailangan naming magtiis. Ayan, nilingon niya ako. Sabi niya, baka daw ako mawala. Sa laki ko ba naman to? Ayan. Pinasok na namin ng ang looban talaga. Ayan, may nagtitinda na sa labas ng patumpok-tumpok. Siyempre, doon kami sa loob bibili para pag mga ilang kilo, mapasobran man lang ng ilang guhit. Kaya, sugod na kami, papunta rito. Mga kalabas, nalungkot ako nung makita ko, wala ng mga isda. Wala na talaga. Naglilinis na sila. Parang nalungkot ako kasi syempre nag-commute lang kami, ang aga-aga namin gumising tapos wala na kaming maabutang isda. Pero okay lang, tsaga-tsaga pa rin. Nilibot namin ng buong market. Nagtsaga na maglakad. Madulas. Sabi ko sa kanya, pag nakaluwag-luwag, bili tayo ng buta. Kasi nakakatakot. Madumi, makakanal, madulas, siguro sa mga dumi ng isda. Kaya hindi talaga kami safe today. Pero okay lang, laban lang. First attempt namin yan. Nagtatanong siya ng tilapia. Pero ayaw niya. Kasi mahal daw. Try naman daw kami sa iba. Yan, puro basura na lang naabutan namin. Siguro kasi syempre, anong oras na? Almost 5 na yun. Magpa 5 na. Or pasado na 5 na dumating kami. Wala nang masyadong isda. Tsaka umiinit na ang ulo niya. Kasi syempre, baka ligwak kami today. Ayan, muntik pang madulas. Yan yung tilapia. Naghahanap siya ng mga medyo mura-murang isda na presko pa. Tapos, pangmasa. Ayan, mga crabs. Tapos, mga bang isda yan? Tambakol. Tapos, shrimp, squid.
Yung para siyang brown siya. Medyo madumi na squid. Tapos, yung mga nasa loob, halos naglilinis na lang sila. Ayan, mga bangus. Bangus yan. 175 ang kilo. Medyo mahal. Kasi paano naman natin papatong pa kami ng 10-20. Parang ang bigat na. Di ba? Mga presko pa yan. Ayan, bumili na siya ng tilapia. Piling-pili talaga yan, mga kalabas. Pinipili niya yung mga matitigas pa ang laman. Yung fresh pa. Tinitingnan din niya yung ayan. Pagkalabas po namin, ito po yung tumambad sa amin yung yung tumpok-tumpok. Bibili sana kami dito kaso lugi kami kasi hindi na siya per kilo, per tumpok na siya, medyo mahal na siya. Bibili ka ng 20, medyo tama lang sa 20, tapos pag pinatungan mo pa medyo mahal na, kaya nag-ikot-ikot na naman kami para sa iba. Ayan, 180 ang kilo niyan. Kung magdadagdag mo kami ng 20, di 200 na, medyo mabigat na. Sabi niya, wag na lang daw, kasi kung sa loob yan, mura lang. Kaya, ang ginawa niya, limot-limot na lang muna kami. Kasi baka merong mas mura na fresh para ibenta namin. Ayan, ang daming isda dito. Talagang ang daming isda sa labas. Pag tapos na pala sa loob, yung mga banyera-banyera, ayan. Alam mo, nang nakatayo ako, na-realize ko na tayo sa isa't isa, lahat tayo may laban sa buhay. Akala ko, awang-awa ako sa sarili ko. Pero, hindi pala. May sarili pala tayong laban sa buhay. Hindi pwedeng hindi tayo gumalaw. Hindi pwedeng iasa natin sa iba ang dapat ay obligasyon natin. At saka lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na sana balang araw mabigyan pa kami ng maraming kasipagan, maraming sipag at tiyaga para dito. Walang tamad. At saka ito, pa-commercial muna. Pio Labasiro po. Subscribe para marami pa pong views na makukuha namin. Tsaka pa-notify na rin po yung bell para po sa susunod na mga Hey vlog there. namin po Subscribe to my ay channel and also press this bell notify icon. kayo. Sisipagan po namin mag-vlog sa journey po namin sa paglalako. Ayan. Ang puhunan niya kasi is 3,700 lang, 3,700. Hindi naman niya pwedeng ubusin yun kasi kailangan pa niya ng yelo, plastic, tapos yung timbangan niya, yung first day niya yung nabinta, yung kita niya doon, binili niya ng timbangan. Tapos ngayon, medyo late na nga kami, 10 kilos lang ang nabili niya kasi wala na masyadong isda, kaya sabi ko better luck next time na lang. Kaya ngayon uwi na kami, kailangan niya ng indisposyon at binilang niya yung kita niya, meron man siyang 400 at libre ulam. Bye!